Mga Kawan Stories, heto na. Matapos nga pong ibalita ni Jovan Boha ng The Athletic na posibleng hindi matuloy ang trade ni Valenciunas sa Lakers, marami nga po ngayon ang nagsasabing may bagong ipapalit sa kanya ang Lakers na bagong target. Tara't pag-usapan natin yan at kilalanin at talakayin ng epekto ngayon kay Stephen Curry sa kanyang bagong posisyon. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Sa pagkatalo nga po kahapon mga Kawan Stories ng Golden State Warriors kontra sa Indiana Pacers, bumagsak na sa 15-13 ang kanilang record sa West. Kaya panay batikos na naman ang inabot ng kanilang team mula sa mga fans. At isa sa mga pinupunterya dito na batikusin ay si Stephen Curry. Ilang araw lang naman nga po mula nang magtala ito ng 2 points laban sa Memphis, nakakuha na naman siya kahapon ng 10 points sa kanyang 2 out of 13 shooting kontra sa Indiana, which is hindi na nga nakakatuwa dahil nakakasanayan na ni Curry ang patuloy na paglamig ng kanyang shooting. Nasa kanyang prime years pa rin naman siya, pero parang unti-unti na nga pong nalalaos ayon sa ilang mga fans. Ngunit ayon sa naging obserbasyon ng mga analyst, isa sa mga dahilan ng paglamig ng shooting nito dahil sa paglagay sa kanya ni Coach Steve Kerr bilang shooting guard. Simula niyan, hindi na nga nito nahawakan pa ng mas madalas ang bola dahil kay Dennis Schroeder. Kaya hindi na nga po niya maagang nakukuha ang kanyang rhythm hanggang sa lumamig na ang kanyang shooting sa long range shot. Samantala, base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ng Laker insider na si Jovan Boha, may pagkakataon na nga sana si Rob Pelinka na makuha si Valenciunas simula nang maging opisyal itong available noong December 15. Subalit, mas pinili nga po ni Rob Pelinka na hindi muna kunin at patagalin muna ang trade talks nito. Nagdadalawang isip pa nga ang team kung worth it nga bang isakripisyo dito ang 2 second rounder na siyang hinihinging kapalit ng Washington Wizards. Pero sigurado rin naman ang Lakers na kukuha talaga sila ng bagong sentro as soon as possible. Sa katunayan, ayon sa The Athletic, na big man nga ang balak kunin na mala Daniel Gafford nga daw ang galawan sa opensa at depensa. At isa sa pinakamalapit na sentro na pwede nilang makuha yung 7-footer big man na si Nick Richards mula sa Charlotte Hornets, na isa rin namang athletic center na kasalukuyang available at kayang tulungan si Anthony Davis sa ilalim ng basket. Nag-average nga ito ng 10 points per game, 8 rebounds, 1.4 assists sa kanyang 58% shooting, which is impressive para sa isang big man.